Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone mauobligang magbawas ng mga guards sa ating Gilas Pilipinas para matapatan ng laki ng New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers. Kai Sotto, mas tumaas ang offer sa Japan B-League at yung kaso nung dalawang Ateneo players na namatay, iniimbestigahan na. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Ngayong papalapit na ng papalapit ang third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, 3 linggo na lang mga kabasketball, kung saan muli na namang susubukan ng ating Gilas Pilipinas na mabawian ang dalawa sa pinakamalakas na bansa sa Asia ngayon na New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers na parehong tumalo sa atin noong second window dito pa sa sarili nating home court. Nauna nang sinabi ni Coach Tim Cone matapos niyang mabalitaan na classified na as local ngayon ang big man na si Mike Phillips, ay imbitado na nga ito sa ating Gilas Pilipinas para sa third window at mukhang mapipilitang maisabak agad ni Coach Tim Cone etong si Mike Phillips gaya ng ginawa niya dati kay QMB na pinaglaro niya kaagad. Especially ngayong lumabas na yung balita na hindi rin makakapaglaro sa third window. Ito ngang si QMB at Calvin Optana dahil sa surgery at posible ring hindi makapaglaro ang ating pambatong si Kai Sotto. At kapag ka nagkataon, sa malamang ay paglalaroin na din ni Coach Tim Cone ito ngang si Justin Baltasar na kasama na rin sa ating Gilas pool para dagdag size, no, pang match up dito nga sa Tall Blacks at Boomers. At kung magdadagdag pa ng shooter si Coach Tim Cone gaya ni Jordan Heading, ay malaki ang posibilidad na magbawas ng mga guards si Coach Tim Cone na magiging dahilan para malagay sa alanganin sina CJ Perez at Chris Newsome dahil hindi pwedeng mawala si Dwight Ramos at mukhang makakapasok ulit sa Gilas Pilipinas sina Scottie Thompson at RJ Abarrientos. Patungkol naman sa ating pambatong si Kai Sotto mga kabasketball, nakakuha tayo ng impormasyon na mas tumaas talaga yung value ni Kai Sotto ngayon sa mga Japan B-League teams kumpara nung nakaraang taon. Kung dati po umaabot yung offer ni Kai ng $600,000 to $900,000, eh mas tumaas na po yan. Most likely lumagpas na po ng $1 million gaya nila Lee Yun Jung na dumoble na din ang offer mula sa $700,000 last year ay umabot na ngayon yung offer sa kanya ng $1.5 million. Pero tinanggihan muna yan netong si Lee Yun Jung para makapag-focus muna siya sa NBA Summer League team ng San Antonio Spurs. Bagamang wala pang eksaktong presyo, no, o halaga kung gaano kaganda yung NIL na offer dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto dyan nga sa USNCAA, ay sa palagay ko po dito talaga sa USNCAA maglalaro si Kai Sotto, especially kung walang magandang or walang mapagkakasunduang kontrata etong kampo ni Kai at ang isang NBA team na interesado sa kanya. At update lang po doon nga po sa dalawang nasawi na players ng Ateneo, no? At dahil iniimbestigahan na po yan mga kabasketball ng mga otoridad, at sana po ay wag tayong magbigay ng mga konklusyon o yung mga salita or komento na hindi po makakabuti, especially para sa pamilya ng mga yumao. Kayo mga kabasketball, ano masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.